Diyan ang pagkakaupo mo, nakikita mo ba to? Oh, tumitingala ka. Ibig sabihin mali yung sitting position natin. Sa tingin mo ba yung sitting position na yan okay na para sa'yo? Hawak ka nga sa manibela ma'am, 9 o'clock and 3 o'clock. Kita mo ba yung kahit half man lang yung hood sa unahan, nakikita mo ba? Eto hanggang dito, lalapit ako sa hood ma'am ha. Kung dyan ang pagkakaupo mo, nakikita mo ba to? Oh, tumitingala ka. Ibig sabihin mali yung sitting position natin. So, forward po natin ng konti. Dapat pala kita Opo, yan. eto ma'am, meron tayong kailangan adjust dito sa gitna. Hilahin yung bakal yan, tapos hilahin mo yung sarili mo forward. Hilahin nyo mo ma'am sarili. Paabante ma'am, hindi pa atras. Yung isang kamay, pag hindi mo ginamit yung isang kamay ma'am, tuluyan po siyang atras. Kaya yung isang kamay ma'am sa manibela. Okay. Tapos eto hila. Yan po. May hila mo yan ma'am. Yan, ganyan po pag-a-adjust ng upuan. Okay. So mas kita na, di ba? Sandal ka nga po. Pag nagmamaneho po, hindi pwede nakaangat po tayo. Pero yung ulo mo, dapat hindi rin nakadikit kay headrest, ha? Di pa rin kita? May sekreto pa po ang kotseng ito. Naiaangat naman po yan. Bombahin nyo yung pataas, ma'am. May booster yan. Sige, baba mo ulit. Bomba ulit, ma'am. Pataas, ma'am. Hindi pa baba. Hila. Hila. Hila pa po. Baba mo ulit, tas hila. Ano na naman? Di ba tumataas? Okay. Okay na yan, ma'am. O, di umangat ka na ngayon. Mas matangkad ka na ngayon tingnan kaysa nung dati. Sandal ka po ng konti, ma'am. Kapag nagmamaneho, ma'am, hindi pwedeng hindi kayo nakasandal. Hindi ko na nakasakit Pero i-atras kita ng konti, masyado ka naman malapit. Kailangan kasi yung braso namin, ma'am, hindi po siya yung nakadikit o dapat nakabend lang tayo mga 90 degrees. Hawak ka nga na 9 o'clock and 3 o'clock. Sandal ka, ma'am. Yan. So yan ang ating sitting position, ma'am, ha. Hindi mo naman kailangan makita 100%. Yan, itinatansara lang naman po. Ang haba ng ating hood, simula po dito sa ating dashboard instrument, dito sa dashboard panel na to. Ang haba nun, mga 1 dip ako pa. So medyo may kalayuan. So magkakaroon naman tayo ng mga reference para hindi ho tayo tumatama dun sa unahan. Ano po kung sakali meron ho tayong kasabay na sa kalsada. So hawak tayo sa manibela ng 9 o'clock and 3 o'clock. Okay, subukan nga natin mag-turn right, ma'am. Turn right. Oo, paano nga mag-turn right? Pupunta tayo ng right, ikutin mo yung manibela siyempre ng right. Right. Sige po. Kailangan ba naka? Isagad po natin ang ikot hanggang mag-lock. Yan. Sige po, isagad po natin hanggang mag-lock. Marami pa pong ikot yan, ma'am. O, di ba ang dami? O, ibalik natin sa straight, ma'am. O, sumobra naman. Hindi na yung straight. O, bibigyan kita ng bagong bilang. Ito, hawakan mo itong manibela. Okay. Yan yung straight natin. Tandaan mo lagi, ma'am, ito yung straight natin. Itong malaking butas ng manibela, nakaharap na kay dashboard. Yan ang tuwid. Kapag nag-turn ka po ng right, mag-signal light tayo, kunyari, mag-turn tayo ng right. Signal light, ma'am, ng right, pataas. Yan, nataas lang yan. Ikuti mo manibela mo ng hand over hand. Sabay, okay. Ikuti mo hanggang mag-lock. Yun. Diba nag-lock na, ma'am? Ngayon, kung gusto mo ibalik sa straight, itong malaking butas na to, ibalik nyo po ng 2 beses dito. Isa. Dalawa. So nakabalik na siya. O dito man tayo sa left. Signal light ka po ng left. Pababa. Ikuti mo po ng left, ma'am. Hanggang mag-lock. So nag-lock na. O itong malaking butas na to, ma'am. Ibalik mo ng 2 beses sa dashboard instrument. So, nakukuha na ni Ma'am Eileen. Nagagats na. Isa pa. Signal light right. Turn right ulit, ma'am. 1, 2. Straight. 1, 2. Okay. Left. 1, 2, straight. 1 and 2. O, diba naintindihan mo, ma'am? So lagi ito ang straight. Dinesign po yung manibelang yan. Ito yung ating may malaking butas para yung harap ng dashboard natin nakikita. Hindi kasi pwedeng ito ang straight. Ano pong silbi ng dalawang yan kung ito ang straight natin? So lahat ng kotse natin, ma'am, ito talaga yung straight. May malaking butas yan. So ang sagad yan, sa dalawa, sa kaliwa, dalawa rin. Pero pag binilak mo, dalawa rin. Basta itong malaking butas nasa taas. So, okay po tayo? Okay. Ngayon meron naman tayong pag-usapan sa pedal natin. So, nakita ko, may bago akong estudyante po kayo si Ma'am Eileen. Ayaw niya po na may sapin sa paa. Mas feel niya daw po yung pedal kapag walang sapin sa paa. Pero wala naman po tayong magagawa. Yung talaga may mga ganun tayo. Kahit nanay ko minsan ganyan eh. So yung brake ko natin nasa gitna. Pakitapakan nga po yung brake. Yan. Nasa naman po yung gas pedal natin. Bigyan mo nga ako ng number 2 dito.
kay gas pedal. Dalhin mo lang yung kamay na yan sa number 2 gamit ang gas pedal. Steady mo na mga 3 seconds ma'am sa number 2. 1, 2, 3, bumaba. Attach mo ng konti. Okay, bitaw ulit. So nakita ko may pulso ka sa gas pedal. Alam mo kung hanggang saan lang yung number 2. Lipat mo nga yung paa mo ulit kay brake. Okay. Tapos balik tayo kay gas. So ito mama, magiging posisyon na pa naman natin. Galing ka kay brake. Dalawa kayo. O yung bowl mo, nasa floor, di ba? Opo. Alisin mo, ibaba mo nga ito ma'am. Ito, ilagay mo yan dito. O yan, nakatit sa floor. Opo. Pag pumunta ka doon sa gas pedal, ihiga mo lang papunta kay gas. Bigyan mo ko ng 2,000 RPM. Sige nga, try mo. 2,000 dito, number 2 mo dito. Okay, tapos balik mo yung paa mo kay brake. Balik mo yung paa mo kay gas. Balik mo yung paa mo kay brake. Balik mo yung paa mo kay gas. So ganyan lang, hindi daw pwedeng inaangat. Kasi pag inangat mo ma'am Aileen, nangyayari na sa paa natin, nawawalan ho siya ng direksyon. Yung buong bigat ng paa mo, baka mabomba mo yung gas pedal mo. Pero kung yung bull natin, yung heel ay nasa floor, nakatapat kay brake, humihiga lang kay gas. Etong kaliwa natin, mampu yan. Diyan lang yan. Okay? So yan ang ating seated position. Tapos position din ng ating mga paa. Tama din yung handling ng ating manibela. So seatbelt na po tayo ma'am. Kasi papasok na po ako sa right side. Meron pa ako ibang mga ipa-explain sa'yo sa loob ng sasakyan bago tayo magpatakbo. Pero at least sa sitting position, sa posisyon din ng paa at sa kamay ay naituro ko na ka ma'am Aileen. Okay. Hintayin nyo po ako. Huwag nyo ko pong iiwan. Doon ako sa kabila. Drive and keep safe always. Mabuhay po tayo.